Magandang umaga po. Praise God for a new day. Is it also a special day for all of you? And every time we think of celebration, happiness, pagiging special day, parati po nating unahan ng number 1, gratitude sa Panginoon. Number 2, to realize many people are having the hardest day of their life. Ba't ko po Good morning po mga kababayan. News that matters po. Ito na naman po tayo. Ating tatalakayin dito at panoorin itong si Senator Alan Peter Cayetano mga kababayan. Pero bago ho lahat yan, batiin po natin siya ng isang happy birthday. Alright. Happy birthday po Senator Alan. Mabuhay po kayo. Sana po mahaba po ang inyong buhay at makapaglingkod ka pa dito sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas at kailangan ka pa nila. Bago tayo mag-umpisa mga kababayan, huwag natin kalimutan i-share, like at subscribe tong video na to nang sa ganun napapanood dito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Maraming salamat po. Ito na po tayo. Yan. Kailan po pinakamadaling tumulong? Pinakamadaling tumulong po sa araw na ikaw ay pinakamaligaya, sa araw na ikaw ay meron, sa araw po that you are celebrating. Thank you very much, Patty. God bless you. David Susan Paplin. Phoebe Kakdak Gigatog. Ay, SOS. Bakit, Phoebe? What can we do? Regular po natin to si Phoebe. Sige, post or get in touch. Dave, magandang araw sa inyo. So, I was saying po, di ba, as we give thanks for God, for special days, birthdays, Christmas, anniversary ng ating church, anniversaries natin, anniversary ng ating businesses, Independence Day ng ating bansa, kung anuman ang happy day natin, let's remember someone is having a very hard day. So, tinanong ko kailan pinakamadaling tumulong, di ba? For example, kung sweldo mo at malaki bonus mo at meron may kailangan ng financial assistance, that's the easiest or that's the day na easiest tumulong kasi may extra ka, di ba? Yes. So if it's your day off, tama, and your best friend needs a few hours, maglilipat ng bahay, syempre pag wala kang pasok, that's the best day to help, di ba? I mean, that's the easiest. But for yourself, for the other person, yun ang pinaka madali sa'yo. Pero for yourself, nasusubukan when pinakamabigat sa yung tumulong. So for example, walang-wala ka talaga and then you have to give sa church o tithe. Doon ng Diyos ang iyong puso, di ba? For example, walang-wala ka talaga tapos merong nangangailangan or sobrang busy mo pero someone really needs to talk to you, you give them your time, di ba? Yes. Kaya remember nyo po yung sinabi sa Bible na nunood lahat ng apostles kasama ang Lord Jesus. Pagbigay po dun sa sa church, parang barya po ang nilagay niya. Pero sabi ng Panginoon Jesucristo, siya ang pinakamalaki ang binigay. She was the most generous. She gave the most. So sabi ng apostles, how can that be? Diba? Kasi during that time, hindi lang po palakihan ng pagbibigay, pero yung pinakamayayaman at pinaka-powerful, dun sa harap, best dressed, tapos nakikita yung binibigay. Ayun, ang sabi niya, kasi siya, binigay niya lahat ng meron siya. Yung iba, yung sobra lang. So today, that's part of our sharing. Sandali lang po to because I'm preparing my lunch po, as I told you, with, of course, my lovely wife, Lani. Blessing sa akin ni Lord. My ate, Pia, and Renren, and some of my close friends. Small gatherings lang po kami this year at saka mga outreach, no? But later on, I'd like to talk about purpose, yung many things we've been discussing this last 10 months, no? Isang most requested na pag-usapan ulit natin yung virtuous at saka vicious cycle, no? Virtuous at vicious cycle. So dun sa mga tingin nila they're in a trap, they're stuck, it's a vicious cycle. How to get out of that, then go back to a virtuous cycle, no? So lahat yan naka what we call this, intimately related. Purpose, vision, prioritization, what's important to you, planning, di ba? Diyan sa virtues at saka
vicious cycle. So thank you sa lahat ng bumabate, and yes, maaga Pastor Wilbert Butial, no, at medyo marami kasing gagawin today, but ayan, Elisa Datuin and Jopay Mortel, Marife Barcero Gatchalian, Susan Tapang, Jessa Cabon Negro. So bravo Kat, shout out sa inyong lahat. So mamaya siguro before dinner tayo and then late night ulit. Kasi naghahabol po tayo dahil nga CIA 365. At sabi ko nga sa inyo, dahil meron akong time today, I wanna spend it also with people. Hi pinsan, God bless you. Mga pinsan ko po sa US, Ana, God bless you. Parati namin kasama si Waki. Georgie Kuo, ayan, Kimura Dolores, and Mon Kusain Mipataw. Yan. So, Tina Zamora, hello sa inyo. Geraldine Andre, Palustre Lito, and John Vinsunga. Miguel Dizon, thanks Migs. So guys, sabi po sa Bible, in everything we do it as we do it, as we're doing it for God. And siguro po yan, that goes po for any religious belief, for any spiritual belief, even po for atheists. Of course, atheists don't believe in God, but do you just do it for yourself? Do you do it para pasang-awa? Do you do it as substantial compliance? Or do you do it for the best, di ba? And syempre, the best is when you do it for God. So, isang reminder yan today, in everything we do, let's do it for God. So, kung mag-sharing din lang po tayo, siguro yan ang isa pong resolutions ko today, di ba? Na mas aralin yung topic, mas pag-isipan, ipagdasal, to always try, to do my best to be led by the Lord Holy Spirit. Paring na-share ko ay hindi personal feeling ko, pero kung ano ang leading ng Panginoon sa bawat isa sa atin na pag-usapan. So guys, this week then, I'll try to answer some questions, kahit hard questions. So two things, ilabas, mag-post ng mga tanong nyo, kung anong gusto nyo sagutin, and then number two, yung mga topics na gusto nyo. And then as we talk about the topic, labas nyo po yung yung inyong input or inyong insights doon, even if you disagree, para discussion po ang ginagawa natin. Like si Polly Lavares, no, every time we discuss, naglalabas po siya kung ano yung insight o pumasok sa mind niya noon. Tapos gumaganda discussion natin. God bless you guys. See you maya-maya. Ayan po mga kababayan, itong si Senator Peter Cayetano. Birthday niyo po ngayon. Batiin ulit natin si Senator Alan Peter Cayetano. Happy birthday po, Senator Alan. Woo! Buhay po kayo. Ito, deserve mo muna mag-break at i-enjoy itong araw na to dahil nga alam mo naman itong mga previously this week, busy ho kayo dito dahil dito sa balbalan dito sa ating bansa na kung saan hindi ka tumitigil na sumuporta dito sa ating mga kababayan na pinaglalaban itong anti-corruption na ginagawa ng mga kabalbalan ni BBM at ang kanyang mga kawatan, Senator Alan. Sana ho umaba pa ang inyong buhay at para makapagtulong ka dito sa kapwa nating mga Pilipino na na naaapi, na nahihirapan dito sa bansa natin dahil dito sa mga ginagawa nilang pagnanakaw. Senator Alan, enjoy po, happy birthday po, pero maraming salamat po sa inyong mga pagtulong dito sa ating mga kababayan Pilipino. Huwag ho kayong magsasawa na suportahan itong ating mga kababayan. Hanggat maaari, ingatan niyo po inyong sarili para sa ganun marami ka pang matutulungang mga kababayan nating Pilipino. At lalong-lalo na itong atong administrasyon na to, huwag ho kayong tumigil. Sana ho matapos na tong mga kabalbalan ni BBM at may makukulong na sa susunod na mga araw at linggo dito sa pagdating dito sa Blue Ribbon Committee. Huwag na ho nating pagkatiwalaan yung mga mambubudol na yan na si Remulla at yung mga ICI na yan dahil yan po ay itinatag ni BBM para ilihis tong mga kaso nila, yung mga pagnanakaw nila dito sa ating bansa. Na kung saan nalubog na yung ating bansa sa utang dahil sa mga pagnanakaw ng mga kawatan ni BBM. So mga kababayan, isang happy birthday ulit dito kay Senator Alan Peter Cayetano. So hanggang dito na lang muna tayo mga kababayan pero mag-update lang ho kayo dahil dito hindi ho tayo magsasawa na ilabas yung mga kabalbalan ni BBM dito sa bansa natin. Maraming salamat po mga kababayan. Huwag nyo kalimutan i-share, like at subscribe tong videos na to na sa ganun napapanood dito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Maraming salamat po. News That Matter. God bless.